Lagi niyo pong tatandaan, ang pagsisimba ay parang pagpunta sa school. Tingin po kayo sa akin, ang pagsisimba ay parang pagpunta ng school. Pag maraming absent, bagsak. Pag maraming present, pasado. Amen ba? Just a reminder. Kayo po ay mga student. Go and make students of Christ. So we are the students of Christ. Amen ba? Tayo ay manalangin. Let's pray in the Spirit. Ho rabasanda rabasika dalamakanda. Rambasikda rabasanga badaramakanda. Salamat, Panginoon, sa magandang araw ng linggong ito, sa magandang kapahayagan na ipapakita mo sa amin, sa maraming pagpapala ng kalusugan, katalinuhan, at kapayapaan para sa aming mga pamilya. Salamat po. Be glorified more than ever before sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen. Lagi, pag si Pastor, lagi sasabihin, hindi po, sinasabi ko po talaga yan. Because you are disciples of Christ. Amen. So parang nasa eskwelahan, tinangaten, pag absent ka ng absent, pag may exam, bagsak. Pag may quiz, bagsak. Nandyan po ba kayo? So kayo, dahil kay Jesus, walang bagsak. Pero kailangan laging natututo sa Panginoon. Amen ba? Yan. Basa. 1, 2, 3. Hindi ko ay marinig. 1, 2, 3. Mission Possible Part 2. So last Sunday, nagturo po ako Mission Possible Part 1. Amen. Hindi niyo ba alam na tayong lahat ay resulta ng mission ni Jesus? Tayong lahat ay resulta ng mission ni Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. God gave His Son not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. For God so loved the world, hindi po Christian. The world. Sabi ni John the Baptist, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ibig sabihin ng word, lahat ng tao sa balat ng lupa. Si Jesus, nagkatawang tao, binubuo ang dugo, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, pagkatapos sa 3 araw ay nabuhay na magbuli, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao sa balat ng lupa. That is the mission of Christ. And what Christ's mission is also our mission. So ang mission natin laging possible because we begin the mission by the finished mission of Christ. Kaya possible, hindi impossible. Sa mundo, mission impossible. So ang mission natin ay laging possible. Nandyan po ba kayo? Sabi ng Matthew 24 verse 15, tingin po kayo sa akin. Sabi ni Jesus, magkakaroon ng mga lindol, pagbaha, paggera, magkakaroon ng maraming mga bulaang propetang darating, yung mga signs. Pagbabalik ni Jesus, babalik si Jesus. Pero sabi ni Jesus, ngunit itong mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipapamahagi sa lahat ng dako. Then dadating na yung wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world, the all nations. And then, the end. Sabihin nyo, the end shall come. Magugunaw na ang mundo. What's the sign? We preach the gospel of the kingdom. We preach the gospel of Christ. We preach the gospel of grace. Amen po ba?
ang mission na ito, tingin po kayo, hindi para sa mga pastor lang, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Ulit, sabihin nyo, ito ay aking misyon. Ang misyon ko, ibahagi ang mabuting balita patungkol kay Kristo sa lahat ng tao. Amen ba? Hallelujah. Kaya kailangan natin yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin. So tayo ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. Hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay katawan o templo ng Diyos? Banal na Espiritu. Bakit? Bakit? Para ma-accomplish natin yung mission. Tingnan nyo po ito. Bago kumilos yung Diyos, yung Holy Spirit muna. Bago gumawa yung Diyos, yung Holy Spirit muna ang nandoon. Tingnan niyo po ito. Sa Genesis chapter 1, verse 1 to verse 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Yung mundo ay walang forma, magulo, madilim. And basa, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ibig sabihin, yung Diyos, hindi siya kumikilos without the Spirit of God first is activated. Yung banal na Espiritu. Nandyan po ba kayo? Kaya po, maging nung siya ay ipinanganak, nung pinanganak si Jesus, nung nagkatawang tao yung Diyos, ito po ang storya. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother, Mary, was betrothed to Joseph, before they came together, Mary was found with a child of the Holy Spirit. Amen. Before God is doing any extra tremendous act, nandun muna yung banal na Espiritu. Bago niya lalangin ang lahat ng bagay, yung Holy Spirit muna ang nandoon. Bago pa lang magkatawang tao si Jesus, yung Holy Spirit ay nandoon. Tapos sabi ng verse 19, Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. Verse 20, But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, 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 son of David, do not be afraid to take Mary your wife home, for which is conceived in her is of, di ko kayo marinig, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. Tingin po kayo, yung Holy Spirit, nung panahon nandoon na, yung Holy Spirit ay Spirit of the Father, Spirit of Jesus, right? It's all one God. Nung una, God the Father created. Tapos nung nagkatawang tao si Jesus, God became man. Now, Jesus has become the Holy Spirit to regenerate, para ma-born again lahat ng tao. At para tayo mapuspos, magkaroon ng kapangyarihan, para ma-share natin yung gospel. Mahilig tayo, mahiyain tayo, takot tayo, so we need the Holy Spirit. Amen ba? O, tinan niyo po, nung i-launch ni Jesus, inulit-ulit sa Luke chapter 1, verse 30 to 35, then the angel said to Mary, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and call his name Jesus. For he will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. 33, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, paano po mangyayari ito? Virgin po ako. Hindi pa kami kasal ni Joseph. At hindi po kami nagtatabi. Paano po ako mabubuntis? Yun po sinasabi ni Mary.
Paano po ako magkaka-baby? Virgin po ako. Hindi pa kami kasal. Hindi kami nagtatabi. Wala pa. No touch. No limitang hearing. Sabi ng angel. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Everything that is impossible will be possible because of Christ's finished work and will be fulfilled by the Holy Spirit. Imposibleng mga anak. Imposibleng mabuntis. Amen ba? So, kailangan yung participation ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sabi ni John the Baptist, and John bore witness saying, I saw the Spirit. Nung ilo-launch na ni Jesus yung ministry niya, para magpakilala na yung Diyos sa buong Israel, sa lahat ng tao, magpagaling siya, bumuhay siya ng patay, at napakilala na yung gospel in person. John bore witness of Jesus saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. I did not know Him, but He who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see, basa, descending and remaining on Him, this is He who baptized with, and I have seen and testified that this is the Son of God. Amen ba? So, tinuro ko nung part 1, tingin, part 1, you need that to be healthy, to be young. Tinuro ko yun, di ba? Yung hindi mabibigay ng pagkain, vitamins, mabibigay ng Holy Spirit via praying in the Spirit. Amen. Pag tingin nyo, masyado na kayong tumatanda, hindi kayo mahilig mag-pray. Hindi kayo mahilig mag-pray. Pag sinasabi po sa Bible ng prayer, 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 hindi po prayer ng salita. Tingin, pag sinasabi po sa New Testament ng pray, 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 ang ibig sabihin nun, pray in the Holy Spirit. Ilang minuto ba kayo mag-pray sa umaga? Lord, maraming salamat. Praise the Lord. Salamat. Absent na naman ako sa church. Thank you. Ayan, magagaling kayo. Mga salita na gano'n. Pero nakakapag-pray ba kayo ng 30 minutes? Hindi, di ba? Pero if you pray in the Spirit, the Holy Spirit God is praying in your behalf. You don't know what to pray, but the Holy Spirit is the one channeling all your prayer to the point of your needs. Amen po ba? Ulit, pag sinasabi po sa New Testament, pray, 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 it's all about praying in the Spirit. Praying in the Spirit. Tingin. Sabi ng Acts chapter 1, verse 4 to 5 to verse 8, nangako si Jesus, babaptize ko kayo ng banal na Espiritu not many days from now. Sabi diyan, being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which is the Holy Spirit, which He said, you have heard of me. Huwag mo na kayong aalis dyan. Tingin. Pentecost, after 50 days, nung si Jesus umakyat sa langit. 50. Pentecost, 50. Right? Sabi niyo, yes, right, Pastor. Yes, right, Pastor. Thank you. After 50 days, nasa langit na si Jesus. Bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, doon muna kayo, huwag kayo muna kayong aalis. Verse 5. Ito ay sapagkat totoong si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit kayo ay babautismuhan ko sa ilang araw pa mula ngayon. Kasi that is after 40 days, tapos sinabihan niya, then 10 days, 50 days, Pentecost. Amen.
Totoo, si Juan nagbabautismo sa tubig. Pero sa panahon ngayon, hindi na nagbabautismo sa tubig yung Diyos. Kaya wala na tayong baptism in water. Ang bautismo natin ngayon, bautismo sa banal na Espiritu. Noon, wala pa tayong alam. Baptize sa tubig. Nagsiswimming lang talaga tayo noon. Wala namang effect yun. Naintindihan niyo po ba? Ginawa ni Jesus yun para ma-fulfill lahat ng kautusan. After nun, tapos na-fulfill na ni Jesus. So, ang bautismo natin ngayon ay bautismo sa banal na Espiritu. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Bakit? Sabi dyan sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag kayo ay nabautismuhan na sa Espiritu. Tingin po kayo sa akin. Ang pananampalataya kay Jesus, you are being born again. Yung Diyos, yung Holy Spirit tumira sa inyo. Naintindihan nyo? Iba yung Holy Spirit nakatira sa inyo, iba yung Holy Spirit, control kayo. Yun yung po yung bautismo sa banal na Espiritu. Amen. O, tingin. Huwag ko kayong kukurap. Para pag uwi nyo, may natutunan po kayo. Hindi ho kayo nagsimba. Hindi ho kayo pumunta. Halimbawa, hindi kayo nagsimba na kayo ay Christian at natuto na. Hindi ho ganon. Hindi ho kayo pumunta sa McDo at naging hamburger kayo. Hindi ganon. Kailangan nyo intindihin. Amen po ba? Sayang naman ang pag-church nyo. Wala rin namang naintindihan. Oh, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sabihin nyo, kapangyarihan. So, ang tatanggapin nyo, pag kayo ay napuspos ng banal na Espiritu, ay kapangyarihan. Sino kayo gusto ng kapangyarihan? Yung iba, umaakit pa ng bundok ng... Tralala naman ito mga ito. Everest naman ito. Dito sa Pilipinas, saan pumupunta yung mga engkanto, yung mga manghuhula, yung mga, saan pumupunta? Mang Banahaw, di ba? Taralan na, Everest, Maria. Kaya natututunan nyo, wala kayo kasi palagi. Lakas ng tama. O, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sabi ni Jesus, wag muna kayong alis sa Jerusalem kasi babautismahan ko kayo ng banal na Espiritu. Itong Espiritu na to, ito yung kapangyarihan. Sabi niyo, kapangyarihan, 3 beses. O, gusto niyo ba yan? Pag ayaw nyo, iwan nyo. Pero kung gustuhin nyo, kailangan nyo i-grab. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin. You shall receive power. Sa Greek, dunamis. Dynamo. Pag wala ho yung kuryente, ang tawag sa kuryente, dynamo, energy. Wala hong light, wala, madilim tayo, mainit, hindi tayo magkakaintindihan. Pag walang power, yun po ang sinasabi. Pag walang kuryente, walang aircon, walang mic, wala lahat. That's power. Pag wala yung Holy Spirit sa inyo, you are powerless. Powerless. You are a powerless Christian. Punta, uwi, absent, punta, uwi, absent sa church. Punta, uwi, absent, uwi, punta, absent. Punta, uwi. Ganun lang. It's a cycle of powerless life. Cycle ng buhay na walang kapangyarihan. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba nabubuhay na Christian na powerless at mamamatay kayo? O, punta kayo sa langit, pero you did not experience the power. Look, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Para kayo ay magiging witness ng gospel. Kaya yung tao hiyang-hiya, i-witness ng gospel.
Kaya yung tao, hiyang-hiya at hindi natututo about the gospel of Christ because walang power. Walang power. Ang meron, kilikili power. Kayo ay magiging patotoo ko. This power that I will give you, sabi ni Jesus, through the Holy Spirit will empower you to be a witnesses for Jesus, for the gospel of Christ, for the gospel of grace. In all Judea, Samaria, and to all the world. This gospel shall be preached unto all the world. Then, the end shall come. Dadating na ang wakas. Amen. Kaya binigay ni Jesus yan. Hindi lang huya, kaya inuna ko yung pagpapogi. Talagang pampapogi yan. Praying in tongues, nakakapagpabata. Sabi ng Isaiah, that is rest in refreshing. Pag pagod na pagod ka, you speak in tongues. Porabasika badarabas hangga baragangere di songgorobokonda. Mamaya-maya, marirestore, marirefresh ka. Amen ba? O, tingin. John 7:37 to 39, kinakausap ni Jesus ang mga Hudyo. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Dalawa po ang meaning niya. Lahat ng nauuhaw ng kaligtasan, lahat ng nauuhaw ng kapatawaran ng kasalanan, lahat ng nauuhaw ng katwiran ng Diyos, lahat ng nauuhaw ng kabanalan ng Diyos, lahat ng nauuhaw ng buhay at buhay na walang hanggan. Uminom kayo sa akin, lahat ng umiinom, mapupulo, hindi na kayo mauuhaw ng kapatawaran ng kasalanan, hindi na kayo mauuhaw ng katwiran, hindi na kayo mauuhaw ng buhay at ang buhay na walang hanggan. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart, sabi nyo, heart, will flow. Basa. Malakas. 1, 2, 3. Nakasulat dyan. Rivers. Plural. Mga ilog ng buhay na tubig. Kaya babasahin mo yung context. Ano yung mga ilog ng buhay na tubig? So, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, hindi ka na mauuhaw ng kapatawaran. Sinabi ko na. Hindi ka na mauuhaw. Pinatawad ba ako? No. When you believe, you drink of the forgiveness of your sin. Amen. So, what is this living water? Verse 39. But Jesus spoke of this concerning, hindi ko kayo marinig, concerning whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet resurrected from the dead. So double whammy ito. Nung si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, sabi ng Romans 4:25, si Jesus ay diniliber para mamatay sa ating mga kasalanan at siya'y binuhay sa mga patay para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Tapos na ba? Hindi ko kayo marinig. Tapos na ba siyang nabuhay sa mga patay? Yes, 25 years ago, all your sins are forgiven. All of us are justified. All of us drink from this water and another blessing of this water out of your belly flow. Pag sumampalataya ka kay Jesus, na born again ka, yung Holy Spirit nakatira sa iyo. Pag nag-speaking in tongues ka, lumalangoy ka na. Uminom ka ng tubig. Nung na-born again ka, uminom ka ng tubig, di ba? Drink. Pag nasa iyo na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, if you speak in tongues, nagsiswimming ka na.
Nagsiswimming ka na sa rivers. Anong gusto niyo? Mag-swimming sa rivers o ng Holy Spirit o yung Holy Spirit nakatira lang sa'yo. Ano yung gusto mo? Uminom ka lang o lumalangoy ka na doon sa ininuman mo? Whew. Hindi ka malulunod dyan. Wala naman sa Bible yan. Yung born again, uminom ka ng tubig. When you receive the Holy Spirit by speaking in tongues, yung ininuman mo, naging rivers na. Nilalangoy mo na. So, hindi ka na kailangan tumabo dyan para mapatid yung uhaw mo. Inom lang ng inom. Hindi na yun? That's the meaning of it. Somebody has to teach you the scripture so you can understand. Naintindihan nyo na? Anong gusto nyo? Yung uminom lang o lumalangoy na? Woo-hoo! Swimming in the rivers. Amen! Jesus spoke of this, kaya double whammy. You are saved, and then you are empowered. Hallelujah. Paano sila napuno? Sabi ng Acts 2 verse 4, at silang lahat nagsiswimming na sa rivers. Silang lahat ay nagsiswimming na sa rivers. Nang magsimula silang basa. Pang! Kuha niyo? So when you pray in tongues, you are swimming. Hindi lang isang river. Rivers. Kombrang zakabada. Alam niyo po, pag init na init ako, bababa ako, liligo lang, ligo ulit. Akyat, init, ligo na naman. Eh, mas masarap nandun ka na sa rivers. Naintindihan niyo ba yan? Kung baga, si Cleopatra, alam niyo, ang may kwento, may si Queen Cleopatra, kaya ang beauty niya, ang kanyang beauty regimen, kukuha siya ng pinakamagandang olive oil. At doon sa olive oil, nagbababad siya. Kaya ang suiting. So sa spiritual, the olive oil represents the Holy Spirit. When you dip yourself in the rivers of the Holy Ghost, wow! Amen. Nagsimula silang magsalita sa ibang mga wika. Ayon sa binigay ng Espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Kumbrang zagabadarabakanda. Ramba! Songgonggarabasika darabakanda. God is praying in your behalf. You are being refreshed. You are being renewed like an eagle. Tapos, ang daming revelation. Pag tumingin kayo sa Bible, pag binabasa nyo, nakakatch mo agad yung revelation. Pag nag-pray ka, you pray direct to the point. You have the wisdom of God. You have the word of knowledge. Ang sarap ng buhay ng isang Christian pag alam mo kung anong meron ka kay Jesus. Amen. Nandiyan po ba kayo? Ito ang sabi ni Paul. Ito ang sabi ni Paul pag ikaw ay nagsiswimming na. Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang. Subalit unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi ni Paul, this is the way Paul translate praying in tongues. Gusto niyo makita? Verse 8. Basa. Wag muna. Yung puti, basahin niyo. Bakit ang hina niya magbasa? Huwag kayong, huwag kayong malasing sa alak. Pastor, nangungundem. Hindi ako nangungundem, nagbabasa ako. Ano ba kayo? Masyado kayo pag natatouch yung mga weakness natin. Huwag
Huwag kayong malasing sa alak na naroon ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Basa, yung kulay pink. 1, 2, 3! Alam, nakita nyo na ang isang lasing? Ito yung lasing. Pag hindi siya lasing, tahimik siya, di ba? Pag kinakausap mo, Bep. Pag lasing, nakita nyo. Pag lasing, ang dami mo. Parang speaking in tongues. Kaya nga yan, huwag kayong malasing sa alak na naroon ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Hindi sinasabi, huwag kayong minom ng alak. Gusto nyong magpakadahupang dyan. Sige, inom lang na inom. Para mabilis mamatay. Pumunta sa langit. Wala kang problema dyan. Pero sabi ni Paul, sa halip, mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Kaya yung banal na Espiritu, para kang lasing. Rambarasang kabaradara, batsak kabarab, taktakan ng dakdak, taktakan ng dakdak, taktakan ng dakdak, taktakan ng dakdak. Naintindihan nyo ba? Yung tao na hindi lasing, Brad, kumusta pare? Pare, doon kami. Pero pag nakadalawa, 3 tagay na yan, ako po. Hindi lang yan, ang daming sinasabi, kukuha na yung mic. I did it. Ay. Nagiging singer na yan. Nagiging singer na yan. Kaya ang sabi ng verse 19, pagpuspos ka ng banal na Espiritu, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Nandyan po ba kayo? So when you are filled with the Holy Spirit, grabe. So anong criteria niyan? Kasi para may power ka to share the gospel, di ka nahihiya. Kaya si Pablo sabi niya, hindi ko kinahiya mabuting balita patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat. Una sa Hudyo at pangalawa sa Hintil. Kasi si Pablo, sabi ng 1 Corinthians 14, pag nag-prayer in tongues siya, walang makatulad. Lagi siyang nag-pray in tongues. Kaya hindi siya nahihiya i-preach yung gospel. Amen. Alam niyo ang kulang sa atin, mga Christian? Hindi tayo mahilig mag-pray in tongues. Kaya mahihain tayo. Wala akong masama doon. Hindi yung kayo kinokondemn doon. Ligtas ho kayo, pinatawad kayo, pumunta kayo sa langit. It's just that, hindi tayo magamit ni Jesus. Walang problema. Huwag ka mag-alala. Mararapture ka. May buhay na walang hanggan ka. Kaya lang, yung mission ni Jesus na pinapagawa sa atin, hindi natin magawa. Kaya binigay yan. Amen. Tingin po kayo. Yung Holy Spirit is the same with the gospel of Christ, with the gospel of grace. Sabi diyan, who also made us sufficient as minister of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Yung Holy Spirit is like the gospel of Christ, the gospel of grace is like Christ. Amen. It gives life. So the gospel gives life. So when you pray in tongues always, it gives life. Because the law, ibig sabihin ng law, yung magagawa mo, yung gagawin mo. Sabi ng verse 7, ang paglilingkod sa kamatayan sa mga sulat na inukit sa bato ay ginawa na may kaluwalhatian. But if the ministry of death, so ministry ng death, yung law, yung magagawa mo, yung ministry ng gospel of grace, the gospel of Christ, is the ministry of the Holy Spirit will minister to you all what Christ has already did on the cross. If you need refreshment, the Holy Spirit, God in you, will provide it. If you need healing, God in you will dispose it. If you need refreshment,
strength like an eagle. God, who is the Holy Spirit, Christ in you, will produce it inside you. The manufacturing God who lives inside you will produce everything that your body needs every time you're praying in the Spirit. Amen ba? Nandyan po ba kayo? O, tinan niyo po ito. For if the ministry of condemnation of glory, the ministry of righteousness. So, yung Holy Spirit, ang mini-minister niya, lahat ng meron ka kay Jesus. So every time you pray in tongues, everything that Christ has already did, i-minister sa iyo ng Banal na Espiritu. Sa isip mo, sa puso mo, sa buong pagkatao mo. Amen. Tingin, sabi sa Galatians chapter 3 verse 1 to 5, O foolish Galatian, o mangmang na mga taga-Galatia, kayong mga Kristiyano sa Galatia, sabi ni Pablo, mga mangmang kayo. Sinong bumighani sa inyo upang huwag ninyong sundin ang katotohanan, malinaw nang pinaliwanag sa inyo ang patungkol kay Jesucristo ng mga tao ang nagpako sa Kanya. Verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman mula sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu? Tingin. Sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng may pananampalataya? Tinanggap niyo ba yung Espiritu? Ano ba yung Espiritu? The Spirit is the Spirit of Christ. The Spirit is the Spirit of the gospel of Christ. The Spirit is the Spirit of the gospel of grace. That when you hear the gospel, you believe, you receive the Spirit. When you receive the Spirit, as Acts chapter 2, Acts chapter 1, Acts chapter 2, lahat ng mananampalataya, they pray and speak in tongues. Verse 3, ganyan ba kayo kamangmang? Kayo ba ay nagsimula sa pamamagitan ng Espiritu? Kayo ba ngayon ay ginagawang ganap sa pamamagitan ng gawa ng tao? O gawa ng kautusan? Verse 4, kayo ba ay naghirap sa maraming bagay para lang walang kabuluhan? Kung ito nga ay walang kabuluhan. Verse 5, ibinigay ng Diyos sa inyo ang kanyang basa at gumawa ng mga himala sa inyong kalagitnaan. Amen. Tingnan po kayo sa akin. Tingnan niyo. Kaya po, para mabilis yung gospel, kung tayo dito, 70 na matatanda. 70 tayo, tapos may sakit tayong kabibahay, lahat tayo mag-pray. Tig-isa, 70. Yung pinag-pray natin, kasi yung Espiritu nasa atin, we speak in tongues lagi-lagi. Nag-pray tayo sa may sakit, yung may sakit gagaling, sa 70. Next year, plus 70, 140 na tayo. Yung 140, ganun ulit. Kung lahat tayo, mabilis dadating si Lord. This gospel of the kingdom shall be preached, and then, gugunaw na ang mundo. Magugunaw na ang mundo. Amen ba? Alam nyo, pagdating sa langit, hindi naman ikaw aawardan kasi ikaw tatay, nanay, engineer, manager, boss. Hindi ka aawardan. Pagdating doon sa langit, ang aawardan, yung mga servant na, ganun kayo dapat. Pagpuspos kayo ng banal na Espiritu. O tingin, basa, but is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there's no law. So when you are always swimming on the rivers, always praying in the Spirit, hindi mo na hanapin yun, lalabas na yung bunga. Ang bunga ng banal na Espiritu. Oh, kapatid, patient. Patient. Self-control. Self-control. Hindi, you pray in the Spirit. And the fruit of it will just flow in your life. Hindi mo yan bunga. Bunga yan ng banal na Espiritu. In order for you to produce that fruit of the Holy Ghost, live in the Spirit, walk in the Spirit.
Amen. How to live? How to walk? How to live? How to walk? Pray. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Always pray in the Spirit. Sabi ni Paul, huwag kayong mangmang. Huwag kayong malasing sa alak. Bagkus, malasing kayo. Yun po ang ibig sabihin. Huwag kayong malasing sa alak na walang kapagpapigil. Ngunit malasing kayo. Ang bira, pag nalasing kayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ng didikit sa inyo. Si Peter, anino lang ang dumaan kay Peter. Anino lang ni Peter, mga may sakit gumaling. Anino lang. Kayo. Kaya yung mga Kristiyano hindi alam to, walang tagumpay. May sakit, mahina, tapos pag may nakita, may sakit ka na, di ba? Ikaw ay may sakit sa puso. Di ba may sakit ka sa puso? Di ba may sakit ka sa puso? Oo nga, may sakit ako sa puso. Di ba? O ikaw din. Di ba may Alzheimer's ka? Oo, di ba? May Alzheimer's ka? Oo, di ba may Alzheimer's ka? Di ba may goiter ka? Wala eh. Hindi mo alam kung anong meron ka. You pray in the Spirit, then you say, the Holy Spirit will say what you have in Christ. Pag may Alzheimer, wala akong Alzheimer. Warambakanda, rabakanda. Alzheimer ka! Ganon. Pag punong-puno ka, pag nag-swimming ka na sa rivers. Amen. If we live in the Spirit, let's also walk in the Spirit. Itong mga bunga na to, bunga ng banal na Espiritu, it will lalabas o bunga nga. Sabihin nyo, bunga. Naturally lalabas, divinely lalabas. Yung asawa mo na lagi kayong nag-aaway-away, lagi mo nakita kontrabida, ayun, makikita mo na, hindi, mahal ko talaga yan. Because you pray in the Spirit. Oh, rabasi ka, mataramakanda. Sangka daramakanda. Pipigilan mo na yung sarili mo na magsalita ng hindi maganda. Kasi you are gentle now. You are now have self-control. You are now have joy. Kita mo, yung ultimate niyan is love. What is love? Agape love. A self-dying and self-sacrificing love for others. Love for your husband, love for your wife, love for your children, love for your fellow men. Amen. Mahiintindihan mo na yung asawa mo. Bakit ba asawa? Basta ito yung sinasabi ng banal na Espiritu sa inyo. Makinig. Mag-asawa pa lang. Yung wala na. Sa natural, kaya nga law is natural. Law. Flesh. Wala na. Ganito na. Pero yung Spirit is divine. Divine. The character of Jesus will just come out. So, mamamahal mo na yun. Yung mister mo, medyo masama na ugali. Hindi yung sasabihin, sana makakinig na naman, ma-rebuke to. Hindi ganoon. All they must hear is the love of Christ. Then they will change. Kasi pag ni-rebuke mo yan, tingin, ni-rebuke mo yan, tapos pinaringgan mo yan, you're using the law. Hello, nandyan ba kayo? But if you use the gospel, it's the Spirit of Christ, it's the Holy Spirit. So you can do that by being filled. Sabihin nyo, filled. I am filled. Pag nandyan na po kayo sa riyam na yan, yung riyam ng Holy Spirit na yan, tingin. Pag nandyan na kayo sa riyam na yan, yung mga sakit-sakit, wala ho yan. Sisiw yan sa buhay nyo. Pipitik-pitikin mo lang yan. Get out.
Pag lagi kang praying in the Spirit, oh, rapasik. Kailangan mo alam yan para tuwing mag-pray ka, alam mo yung purpose niyan, yung benefits niyan. Amen. Hallelujah. O, ito na po, ang huli. O, makinig. After nag-resurrect ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, He said to them, look at this, tingin po kayo. Alam niyo, mahirap na mag-preach kayo ng walang monitor kasi hindi natin nababasa Yung mga tao, ang gagaling mag-preach. Akala mo, tama yung sinasabi nila. Pag tinignan mo sa gospel, bali-balistot. Then He said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, in the prophets, and the Psalm, concerning me, sabi ni Jesus. And He opened their understanding that they may comprehend the Scripture. Verse 46, then He said to them, thus it is written, thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So the crux of the Bible is to preach Jesus, to preach His death, burial, resurrection, and ascension for all the nations, for the remission of sin. Yan po ang crux ng gospel. Hindi para yumamang ka, maging multibilyonaryo ka. Nakita nyo maraming simbahan ngayon. Multibilyon ng mga simbahan. Ang daming pera, ang yayaman. Pero ang kanilang turo, papuntang impyerno. Hindi gospel. Gospel ng pagpapayaman. Ito po yung crux ng gospel, ha? Christ came for the remission of sin. Period. Kaya sabi ni Jesus, makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundong ito, pero yung isang kaluluwa mo na walang Jesus, pupunta sa impyerno, you're just nothing. Amen. 48. And you are witness of these things. Behold, I send the promise of my Father. Karugtong po, itong Luke, Book of Luke, tingin kayo sa akin, ang Book of Luke is introduction to the Book of Acts. Magkasama ho yan. Yung Book of Luke, sinusulat ni Luke kay Theophilus. Tapos ang kasama niyan, yung Book of Acts, sinusulat kay Theophilus. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are, basa, endued. Ang ibig sabihin ng endued is to wear on clothes. Sabi dyan. Until you are endued with power from on high. Tinignan ko yung original. Balikan lang ho natin. Kasi masyado nating nakakalimutan ito. Kung tayong lahat po dito, laging we pray in the Spirit, grabe po. Grabe yung mangyayari. Madali nyo maintindihan yung scripture, madali kayong makaka-adapt sa scripture, tapos gugustuhin nyo lagi magsimba. Pag hindi kayo lagi praying in the Spirit, tamad kayong magsimba. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ako nagbibiro. If you are always not praying in the Spirit, tamad kayong magsimba. Tamad na tamad. Huwag nyo ituro yung katabi nyo, turo nyo yung sarili nyo. But if you are always filled, praying, hahanapin mo yung pagkain ng Holy Spirit ng banal na Espiritu. Saan mo makukuha yan? Yung Spirit mo sa church. Mauuhaw ka na mauuhaw, magugutom ka na magugutom Amen ba? So, yung word na endued, ibig sabihin, induo. To wear on clothes with power from on high. Sa Tagalog, narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili kayo sa lungsod ng Jerusalem hanggang kayo ay, basa, mabihisan. Yun pong ibig sabihin ng endued. Mabihisan ng kapangyarihan mula sa taas.
So, paano sila nabihisan? Paano sila nabihisan? Acts chapter 2, when they pray in tongues, when they are baptized in the Spirit, they pray in tongues. That's the time na bihisan sila ng kapangyarihan. So every time you pray in the Spirit, you are being clothed with power. Rabasang kabadarabakanda. Tandaan nyo po, pag naglakad kayo, pag nag-drive kayo, lahat ng demonyo na aksidente iiwas sa inyo. Lahat ng demonyo na kayo ay masagasaan, maaksidente, magtatakbuhan sa inyo. Because you are clothed with power. Nakita niyo po yung isang MMDA, naka-uniforme lang, merong 10-wheeler, 12-wheeler na truck. Sasabihin lang ng MMDA, i-stop yun. 12-wheeler, i-stop yun. Bakit? May uniforme na MMDA. Yung pulis, pag pumita yan, titigan ka lang. Lapit yan. Bakit? Bakit? Naka-uniforme, naka-tsapa. Yan din sa spiritual. Pag nabihisa na kayo, sabihin mo sakit, oy, sakit. Oh, pray mo yung anak mo. Sakit sa anak ko. Dengue, lumayas ka. Pag meron ka ng bihis, papasok pa ba siya sa'yo? Hindi na makakapasok yung aging, sickness. So ikaw, 60 ka na, mukha ka pa ni Pastor Nestor. 2 taon na lang ho, senior na si Pastor. Kukuha ko dun sa senior citizen ng card. Pag pinisend ko yan, nululoko naman kayo, sir. Yeah. Sabi ko, libre kita. Ewan ko sa inyo. Look! Mabihisan! Tinitignan ko nga yung picture namin ng mga anak ko, parang mga kapatid ko lang eh. Yung pangalawa ko, parang mas matanda pa sa akin eh. Nakikita niyo po? You will appreciate your children. Pag lumabas na yung mga apo nyo, hindi, lalaroin mo siya. Bakit balik na tayo dito? Ang gulo nyo. So, ano ibig sabihin? Mabihisan. Bihisan. Kahit na maliit na MMDA, basta nakabihis ng MMDA, ano yan? Kahit 10-wheeler yan, hihinto yan. Bababa yan, kahit nakasakay dyan. May authority, may power eh. Kuha nyo? Hawak lang nun, resibo para tikitan ka. Takot na boss. Pasensya na, boss. Kung pakiusapan yung sasabihin mo. Kaya sabi ni Paul, after i-discuss ni Paul kung anong meron kayo kay Jesus, anong natapos ni Jesus, anong dapat, ito na sabi ni Paul, finally, ito na yung katapos-tapusan. Sabi niya, mga kapatid, be strong in the Lord and in the power of His might. Pag binasa niyo sa English, ang ganda na eh. Tapos sabi niya, put on the whole armor of God that you may able to stand against the wiles of the devil. Para mapagtagumpayan niyo lahat ng kademonyuhan ng demonyo. Yan mga salita. Para mapaglabanan niyo ang lahat ng kademonyuhan ng demonyo na si Satanas. O, tingnan niyo, finally, my brethren, tinignan ko po sa Greek yan, isa-isa ko, be strong in the Lord. Ang ibig sabihin ng strong, indunamo, increase in strength. Sabihin nyo, increase in strength. Dagdag na kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Tapos,
and in the power. Kratos. Ibig sabihin, working of God's complete power. Tingin, for explanation. Pag meron kayo nito, pag dumamit na kayo nito, you will be strong. Indunan mo yung lakas, physical na lakas ng Panginoon. Idadagdag sa'yo. Tapos, yung Kratos, yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala. Nung sinabi ni Lord, let there be light, let there be, that's Kratos power. Tapos, of His might, galing po sa word na iskos, the Lord's ability. Kalakasan ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, abilidad ng Panginoon. Ulit, sabihin nyo, kalakasan ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, abilidad ng Panginoon. Lahat yan, kalakasan ni Jesus, kapangyarihan ni Jesus, at abilidad ni Jesus, all in one, 3 in one, inside you. Every time you pray in tongues. Kaya sabi yan, put on to wear clothes, bihisan nyo the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, sinusuot nyo lahat. Lahat ng baluti, lahat ng power, lahat ng authority na mayroon kayo kay Jesus every time you're praying in tongues. Tignan nyo po ito, ha? Put on, induo. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14, stand therefore, having girded you with your waist with truth, having put on, induo, the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, which you will able to stand all the fiery darts of the wicked one, and take the helmets of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Semicolon. Ibig sabihin, tutuloy niya, paano mo susuotin lahat ito? Itong dami ng mga armory na to. Itong dami ng damit na ito. Paano mo susuotin? Semicolon. Tapos verse 18, basa. 1, 2, 3. Bam! Tingin. Tingin. So every time you're praying in tongues, you're praying in the Spirit, you're praying in the Spirit, sinusuot mo lahat ng armory na yan. Binibihis mo lahat yan. Rambakandarabasikabadarabakay. Sanggarabogandiriri sanggabarabahandakos. Sakabarabarabara. Sanggerebere. Ito yung armory. Every time you're praying in the Spirit. Amen. Sa Tagalog, sa katapos-tapusan mga kapatid, makapagtibay kayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang lakas. Verse 11, basa. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Ito ay sapagkat nakipagtunggali tayo, hindi laban sa laman at dugo, subalit laban sa pamunuan, laban sa mga kapamalaan, laban sa mga pangyarihan sa kadiliman, sa kapanahon ng ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako ng kalangitan. Dahil dito, basa, kunin ninyo ang baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa masamang araw at pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay at manatili kayong nakatayo. Verse 14, tumayo nga kayo na ang inyong mga balakan ng katotohanan at ninyo ang baluting pandibdib ng katwiran. Verse 15, sa inyong mga paa ay ang handa ng ebanghelyo ng kapayapaan. Higit sa lahat, ninyo ang kalasag ng pananampalataya sa pamamagitan nito ay maapula ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Verse 17, at rin naman kayo ng tribulante ng kaligtasan sa tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Semicolon. Na! Basa! O, tingin. So, every time you're praying in tongues, sinusuot niyo lahat ng kapangyarihan. Ang mga demonyo, hindi makalapit sa inyo. Amen. Lagi kayo nagpipray in tongues, lagi kayo nagpipray in tongues. Eto na. Pag tinamaan kayo ng COVID, kunyari may COVID kayo, COVID lang, pero hindi kayo mamatay. Wala! Hindi kayong patayin ng sakit.
Dadapo lang siya, pero laalit. Pero pag palagi ko nanalangin, hindi na siya makadapo. Amen ba? Kaya habang tumatanda, tingin! Habang tumatanda, lalong lumulusog. Hindi, habang tumatanda, lalong humihina. Mali ang isip mo. Bakit ganyan ka na? Matanda na ako. Bakit may sakit ka na? Matanda na ako. Ang bunganga na yan. Ano na sakit mo? Nakita niya ko, masakit ang balakang ko, matakit niya. Kaya nga, ilap na ako eh. But when you are praying in the Spirit, all this devil, all this evil, all this sickness, all this will not come near you. Kumbrang sige bidarabakanda rabasika badarabahande. Amen ba? And mission is always possible. Mahaba pa labanan. Marami pang isi-share. Marami pang shesharan. Marami pang ipapanalangin. Eh kung kayong papatay-patay, paugod-ugod dyan, paano kayo magagamit ng Panginoon? Amen ba? Sabihin nyo, I am strong. I am empowered. I am clothed with power of the Holy Spirit. Oh, tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay tumayo. Please, makinig po kayong mabuti. Huwag niyo munang gawin yung mga dapat gusto niyo. Tingin po kayo sa akin. Kung kayo po ay nagpipray na, pwede ho ba seryosohin nyo for the very last time, seryosohin nyo pagiging Kristiyano nyo. Pag ang isang tao ay hindi seryoso sa kanyang pagiging Christian, he is not a Christian. Seryosohin nyo ho naman ang pagiging born again ninyo. Bigyan nyo ng kahalagahan ang pagpapahalaga ni Jesus sa inyo. Sobrang mahal ni Jesus tayong lahat. Kaya ho siya nabuhay at namatay at nabuhay sa mga patay for you to be empowered that Christ may live in you the hope of glory. Amen? So buksan niyo po ang inyong bibig, sabay-sabay, let's pray. Manalangin tayo sa banal na Espiritu ng 1 minuto. Kaya niyo ba yan? Let's pray! Let's pray! Let's pray in the Holy Ghost. Kumbrang sikibidarabasanga barabasandarabahande. Speak and pray. Open your mouth. Buksan niyo po ang inyong bibig. Speak and pray the prayer of the Holy Spirit. Open your mouth. Buksan niyo ang inyong bibig. Ranggang gong sanggang bangde. Halamarambambambababa sanggabarabu songgebedirahande. Kumrang zagabadaraba sanggebedirabakanda. All volunteers, be ready. Puntahan nyo ang bawat, mamaya I'll give you instruction. Lahat ng volunteers, puntahan ang bawat GCC family and pray for one another in the Spirit. You pray for them as they pray for you. Let's wait. Let's pray in tongues. Kumrang zagabadarabakande. Come on! Be filled! You are filled with the Holy Ghost. Swim to the rivers of the living water. Ramba sanggaba. Dong robo dong ribidin. Gibadarabakanta. Kapatid, you are totally healed. Mula ulo hanggang paa. Lahat ng sakit meron ka. Na sinabi ng doktor, sinabi ng sensya, sinasabi ko sa iyo, you are totally healed. Mula pa hanggang ulo, labas at loob ng iyong katawan. Kumrang zagabadarabasang gawarabakanda. Rompon diribikin durobos sukodorobos sikadalabakanda. Pray! Pray! Pray in the Spirit. Kumranga Songgandireke Korong gabang Sigen Korong babasangge kanda. Yes! The Lord is recharging your mind. Inaalis ng Diyos sa iyong isip
ang lahat ng memories ng sakit at karamdaman. That mind is now pure of the recognition and of the knowledge of sickness and diseases. That mind is pure of any condemnation of sickness, even condemnation of sin. That mind is healed in the name of Jesus. Ramba Sangha Badarabaganda. The volunteers approach every volunteer, every families, each one, and pray in tongues and pray for them. Please go ahead. Get your partner, go approach them and pray for them. If they are families, go ahead, pray for their families with them. Praying in the Spirit. Come on, volunteers. Kumrang zikibidurabakanda rabasika talabakanda. Kuron doranga basanga badanderibe. Rimbi hindiribi sanga badarabakanda. Konggang genggong ganggang galaba. Volunteers, go! Lay hands and pray in the Spirit and declare the word of knowledge, the word of wisdom, prophecies that the Holy Spirit has put in your heart. Ramba Sangha Badarabakanda. Kumrong Sigibidi. Kumrong Sigibidi. Kumrong Sakabadarabakanda. Rivers, rivers of living water, rivers. Wow, sickness are expelled in your body. No more sickness in your bodies. No more sickness in your bodies. Promotion has come. New refreshment of job has already done. Kumrang Sigibidira. Ronga danga banga ranga banga danga ranga rabakanda. Gloria baba sanga badarabakanda. Singe bedelabakanda rabasyando robosongo darabakanda. Rise up like an edifice. The Holy Spirit was given to us to cry, Abba, Father, Daddy! 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 Rambabanga Bandarabakan. Hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Concepts, new ideas! In Jesus' name. Malusog ka na, kapatid. Malakas ka na, kapatid. Mula ang ulog ng paa, malakas ka na, kapatid. Malusog ka na, kapatid. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na kinatagpo mo sa umagang ito at laging maranasan ang kapangyarihan ng iyong kapuspusan sa pamamagitan ng pananalangin palagi sa banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.